Greetings smartwatch fans! Meron tayong bagong 4G LTE smartwatch sa market, ang S8 Ultra 4G smartwatch. Ang Watch Ultra clone na may 4G SIM capability. Kung titingnan nyo ang design, meron siyang typical na look, merong crown button at side button. Similar siya sa Watch Ultra clone ng design. Sa kabila naman, meron siyang parang orange action button. But this one ay yung SIM card tray. So, pwede nyong i-pull out yung cover nito and dito kayo maglalagay ng nano SIM card. At the back naman, meron siyang PC material. May power connector. As you can see, wala siyang support for wireless charging. Kung titingnan nyo yung smartwatch, mapagkakamalan nyo na parang yung typical lang na Bluetooth Watch Ultra clone. But this one, it is more than just a Watch Ultra clone, but somewhat like a smartphone in a smartwatch design. Yung new UI niya, sa taas meron siyang the same UI na parang sa smartphone. Nakikita nyo, merong Wi-Fi, Bluetooth connectivity, do not disturb mode, may data din, merong GPS, then merong airplane mode, and brightness display adjustment. Ito yung typical setup ng UI niya. So, wala siya sa baba. Usually, notifications dito sa baba, pero walang options. Wala ring options sa left side. Yung crown button niya, dito sa gilid, is for watch faces. So, pwede kayong mag-scroll, mag-change ng watch faces gamit yung crown button. So, kung gusto naman i-access yung menu, swipe lang kayo from right to left or just push yung crown button. So, as you can see here, meron tayong grid menus. Typical na setup for a smartphone. Kung nakikita nyo dito, copy lang siya sa smartphone. Merong phone book, chat, contacts. Meron ding message notification function. Dito ka mag-send ng SMS, mga messages. Dito nyo rin mariread yung mga messages na pinapadala sa inyo. Meron ding gallery. Ito sa atin, meron tayong contacts dito. Meron ding QR code para sa kanyang support app. Sa gallery, although wala siyang camera, pwede kayong mag-bluetooth ng images nyo or pictures. Video, pwede ding mag-download. Meron ding browser. So, check natin. Try natin mag-access ng website. Type natin yahoo.com. So, erase lang muna natin yung sa URL dito. So, as you can see here, na-open na natin yung website ng Yahoo. So, parang the same siya sa browser. Yun nga lang, medyo maliit yung screen. But anyways, you can still open a website kung gusto mag-access ng isang website. Meron din itong clock, stopwatch, music player. So, hindi to Bluetooth music player, but yung typical or yung regular na built-in music player. Pwede kayong mag-download, mag-Bluetooth ng music, at i-play directly sa smartwatch nyo. Meron itong built-in storage, 32GB, at meron ding built-in speaker. Meron ding other options tulad ng sound recorder. Meron din. So, pwede kayong mag-record ng sound. Meron ding file explorer. So, pwede nyo ma-access yung mga images, videos. Pwede din. Meron ding heart rate. Meron ding pedometer. At meron ding settings. So, yung settings natin, although hindi siya ganun ka-kompleto compared sa smartphone, pero nakikita nyo dito yung mga the usual settings para sa smartwatch nyo na kailangan nyo for setting up your smartwatch. Merong option para mag-uninstall ng app. Meron ding option para sa brightness sa display natin na section, font size, storage, security, and location.
meron din. So, storage natin, kung napapansin nyo, meron tayong 64 GB of storage space. 36% lang yung nagamit natin. Meron din itong themes. So, pwede nyo i-personalize yung smartwatch nyo tulad ng watch faces. Kasama din. Meron ding wallpaper. So, pwede kayong mag-change. Limited nga lang yung option. Desktop style. Meron din. May calendar, calculator, at may Google Assistant din na kasama. So with the Google Assistant, pwede kayong mag-command sa smartwatch. Pwede kayong mag-open ng website via voice command. So try natin ito. YouTube na website o na channel. Binuksan natin via voice command. Meron itong Google Play Store. So, pwede kayong mag-download ng additional apps gamit yung Google Play Store. As long as compatible sa smartwatch nyo o pwedeng ma-open sa smartwatch nyo, unlimited option sa pag-download ng apps. So, search nyo lang sa Google Play and pwede kayong mag-add ng additional apps sa S8 Ultra 4G smartwatch. Another option dito, merong Gmail. Kung napapansin nyo, meron tayong Messenger. Nakapag-download tayo ng Messenger. So, pwede kayong mag-send ng message. May games din. At other social apps. Tulad ng WhatsApp and Telegram. So, simple lang yung UI nito. Easy to access. Pwede kayong download ng iba't ibang applications. Pero hindi lahat kaya ng smartwatch nito dahil mahirap din i-access kung masyadong maliit yung text. But so far, based on our experience, mas okay yung mga social apps na lang i-download nyo. So, ito yung ating S8 Ultra smartwatch na merong nano SIM tray. So, standalone smartwatch in a smartwatch body but smartphone when it comes to features. Ito ang ating S8 Ultra smartwatch.